Recap trend. Nagsimula ang chapter na ito kung saan nakatanggap ng quest ang ating bida na tinatawag na Rescue Survivors at mayroong 7 tao na dapat iligtas ni Soho sa kamay ng mga demons. Kagad naging alerto ang ating bida nang nalamang may mga demons sa field type dungeon. Habang severo, napansin din niya ang naging reaksyon ni Soho kaya natanong niya kung ano ang problema ng Young Monarch. Sinabi ng ating bida na mayroon siyang quest na natanggap at mukhang may mga demonyo na nasa malapit lang na nangingidnap ng tao at nabasa niya ang sinabi ng system na the more people na kanyang ma-rescue, the more reward ang kanyang matatanggap. Kaya naisip niya na baka malalagay sa panganib ang hunter mamaya. Subalit biglang nag-sink in sa utak ng ating bida na sa tingin niya baka may nangyari ng masama sa strike team kung kaya't sinabihan niya si Dugyon na umalis ka agad sa dungeon. Kaya natanong ni Dugyon kung paano ito nalaman ni Soho, nasagot naman ng ating bida, kutob ko lang. Inutusan ni Soho ang mga goblin na dalhin si Dugyon sa entrance ng dungeon. Kaya napawait a minute muna si Dugyon at napatanong kung paano naman daw si Soho. Hindi ba ito sasama sa kanya para tumakas? Nasagot naman ng ating bida, hahanapin niya ang strike team, bagay na nagpadilat ng mata ni Dugyon kaya siya ay napaduko nang na-realize na magiging sagaba lang siya para kay Soho. Kaya sinabi niya na as soon as makapunta siya sa entrance at makalabas, ipapaalam niya kaagad sa Hunter Association para makahingi ng tulong kung saan nag-agree naman ang ating bida at nagpapasalamat sa kanyang instructor na si Im Dugyon. Pagkatapos kaagad tinawag ni Soho si Gray at ipinakitang unti-unting lumalabas si Gray sa shadow mismo ni Soho at gamit ang band skill, muling nag-merge ang dalawa at makikitang ginamit na ng ating bida ang kanyang bagong gunlet, ang Vulcan Horn, at sinabing kailangan nating gumalaw ng napakatulin. Kung kaya't tumakbo ang ating bida gamit ang bilis ng isang lobo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa rail track ng train kung saan ipinakitang nagkalat ang dugo hanggang sa patungo sa isang lagusan papunta sa kwarto kung saan dito dinala ang mga hunter na duguan at wala ng malay. Tagumpay na i-transport ng youngest demon ng lahat ng mga hunter sa kanilang lungga upang gawing firewood, kung saan namangha ang kasamahan nitong demonyo dahil mabilis daw itong nakabalik at sinabi niya na ang gate daw na hinanda nila ay malapit ng magbubukas at sa wakas ang mga demons ay makakalabas na. Sinabi ng maliit na demonyo, ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakabalik ay dahil natalo niya kaagad ang mga hunter. Nasagot naman ito na bilang pagunita sa mabilis mong panalo against hunter, ikaw ang maglalagay ng firewood supply. Kung kaya't napahigpit ang hawak niya sa buhok ng hunter at sinabi na hindi ito patas. Dagdag pa ng demon na nag-utos, natutuwa daw siya na madagdagan ng kanilang firewood kasi dahil dito makakaproduce sila ng isang batch ng stardust na hindi nagkakaproblema. Paliwanag niya na ang poison daw na naisip nila upang gumawa ng demon secret techniques at awakening stimulant ay nagmula talaga sa berserk poison. At dito ay pinakita ang 3 demon na ito ay mayroon ding simbolo sa mata na katulad kay Brocky na kinokontrol ng Apostle sa Pitarem habang hawak-hawak ang stardust. Sinabi niya na ang umiiral na berserk poison ay kayang i-enhance ang isang kapangyarihan, subalit mayroon itong side effect, kinakain ito ang buhay ng isang user. Na kung iisipin ang effect ng apoy na nanggagaling sa pagsunog ng demonic essence crystal ay kayang pagaanin sa pamamagitan ng pag-replace ng flame of Mistburn na nanggagaling sa impyerno. Kaya sobra talaga siya nagpapasalamat sa Apostle sa pagturo kung paano ito gawin. At kahit sila ay gawa lang sa pamamagitan ng sirang soul na galing sa buhay na nilalang, dahilan kung bakit hindi nahihirapan ng Apostle na dalhin sila sa mundo ng mga tao, naayon pa niya na salamat talaga sa mga low-ranking demon na katulad nila. Na ngayon ay mayroon silang chance na lumakas kung saan sumang-ayon ang pinakamaliit na demon na tama ang lahat ng sinasabi nito kung paano sila nakatungtong sa mundo ng mga tao. At ang naintindihan ko dito mga lad, sila ay mga low-ranking demons na ginamitan ng apostles ng souls ng isang tao. Kaya dahil dito may kakayahan silang lumakas palalo kahit isa lamang silang mahinang demonyo. So kaya pala kahit sila ay low-rank demon, may pag-iisip sila bilang isang tao. Biglang napansin ng 3 na mayroong kakaibang presensya na nasa malapit lang sa kanila kaya napagtanto nilang baka mayroon pang hunter na naiwang buhay. At ipinakita ang malaking pintuan kung saan bigla itong nagbukas sa pamamagitan ng malakas na sipa ni Song Soho at hindi kaagad nag-atubiling sumalakay ang maliit na demonyo. Matapos sirain ng ating bida ang malaking pintuan, napatanong si Soho kung ito na ba ang hinahanap niyang lugar. Subalit siya ay nagulat sa kanyang nakita at napagtanto niya na mukhang mga demonyo ata ang nasa loob ng kwartong ito.
at napansin niya ang nasa likod ay mga Mistborn na nakagapos na parang may ginagawa ang mga demonyo na kakaibang ritual. Muling tiningnan ng ating bida ang system at nakita niya ang 7 survivors na buhay pa naman ito at ligtas. Subalit siya ay nagulat sa napakabilis na atake na nagpadilat sa kanyang mata nang nakita na nasa liig niya na ang espada ng youngest demon monster. Subalit kahit sa pinakamaikling segundo, nagawa pa rin itong maiwasan ni Soho, bagay na ikinagulat ng youngest demon. Kagad nakabalik sa posisyon ng ating bida at tinanong niya ang tatlo kung sila ba ang pumatay sa mga hunters dahil nakita niya ang dugo sa daanan papunta sa lugar na to at mabilis nag-unleash ng counter-attack si Soho towards sa youngest demon na nagawa naman itong madepensahan subalit tumalsik pa rin siya sa lakas ng suntok ng ating bida. Sinabi ng dalawang demonyo na nasa likod, nagawa daw nitong maiwasan ang atake ng kanilang youngest demon kahit na-enhance ang ability nito gamit ang Stardust. Kaya di nagatubili ang dalawa na kunin ang sarili nilang Stardust upang kainin. Muling sumalakay ang youngest demon at nagsagawa ng matinding slashes towards Soho na kaagad namang sinasabayan ng ating bida sa pamamagitan ng napaka-accurate na suntok. Subalit biglang sinabi ng isang demonyo na tumabi ka muna, may youngest demon, na makikitang tumalsik ang maliit na demonyo at ang umatake pala sa ating bida ay ang pinakamalaking demonyo kung saan nag-unleash ito ng isang pamatay na suntok towards Soho. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at buti na lang mabilis na kapag-dodge ang ating bida na makikita mo talagang lumaki ng husto ang braso ng kalaban na parang naging isang giant demon dahil sa enhancement ng Stardust. Subalit ang hindi alam ng ating bida ay mayroon pa palang isang demon na nakaabang sa kanyang pag-dodge, bagay na sobra talagang ikinagulat ni Soho nang napansin ang electrifying power na literal talagang tumama sa buong katawan ng ating bida na makikitang tininda talaga ni Soho ang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan kung saan wala ding sinayang na oras ang youngest demon at nag-prepare kaagad ng atake sa harap mismo ni Soho. Ipinakitang kahit nahihirapan ng ating bida, pinilit pa rin niyang buksan ng kanyang bibig upang bigkasin ng salitang arise. Kaya lumabas sa katawan mismo ni Soho ang mga shadow soldier na pinagtataka ng youngest demon kung ano ang mga ito. At dito niya na-realize na mga goblin pala ang lumabas para pigilan siya. Nagulat ang demonyo na nasa likod ni Soho at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dahilan kung bakit nabaling ang kanyang pansin kaya nahawakan ni Soho ang kanyang kamay at kaagad siyang hinagis ng ating bida sa corner. Narecall ng demonyo ang isang alaala na sinangayunan naman ng dalawa ang isang nilalang na pumasok sa kanilang isipan. Na ito ang kanilang nakita nung araw na ang lahat ng demonyo ay pinuksa. At ang kapangyarihan na nakita nila ngayon ay eksaktong katulad talaga ng authority ng isang Shadow Monarch. Subalit na-realize nila na although magkapareho ang kanilang kapangyarihan, subalit sa nakikita nila ay sobrang napakahina naman ng Shadow Soldier nito compared sa Shadow Monarch na makikitang mabilis lang tinalo ng youngest demon ang mga goblin ni Soho at kaagad itong na-disappear sa harap mismo ng ating bida. At naisip ng tatlong demonyo na kung hindi naman tunay na Shadow Monarch ang kaharap nila ngayon, wala silang dapat katakutan. Naisip ng ating bida na ang tatlong demon na kaharap niya ngayon ay mas mahihina kumpara kay Brockie. Subalit mahihirapan pa rin siyang talunin kapag sabay umatake ang tatlo as a team. Dagdag pa niya, kahit patuloy niyang ibalik ang mga goblin, nagsasayang lang siya ng mana. Kaya dapat kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos nagkaroon ng kaunting flashback kung saan tinawag ni Bero si Soho na wikang sinunod niya na ang utos nito na kainin si Brockie upang basahin ang alaala nito. Kaya maliit lang na parte ang kanyang kinain at iniwan niya na ang bangkay nito. Paliwanag ni Bero, ang Shadow Soldier ay mas lalong humihina the more time passes since death. At siguro ito ang rason kung bakit pinili ng Young Monarch na itago ang bangkay ni Brockie. Sinabi ng ating bida na naisip lang niya ang nangyari kay Brockie nung nakita niya ang huling moment nito bago ito namatay. Na parang puno ng pagsisisi si Brockie dahil nagawa siyang makontrol ng Itarin, so naisip niya na pwede niya itong tulungan bilang isang malakas na warrior kapag gagamitin niya ang Shadow Authority kay Brockie. Subalit kailangan niya munang hingin ang permiso ni Gray bago niya ito gawin kung saan tumawa lamang si Gray na nag-agree sa plano ni Soho. Pagkatapos dito na, gamit ang Shadow Dungeon Key, ibinaon niya ito sa sarili niyang Shadow pagkatapos binanggit ang salitang arise. At sinabi niya direkta sa Shadow mismo ni Brockie na kung nagsisisi ito sa kanyang ginawa,
Well, ngayon bibigyan niya ito ng pagkakataon na lumaban muli. Kung mayroon pa itong pagnanasang lumaban, din dapat nitong sagutin ng kanyang request. Pagkatapos, biglang umapaw ang shadow ng hyena papunta mismo direkta sa kinatatayuan ni Soho, kung saan biglang lumabas ang napakahabang kuko at ang buong katawan ng isang shadow soldier, Hyena Brocky. Nakaharap ng tatlong demonyo ang hyena na si Brocky at bigla nga itong sumigaw ng napakalakas na parang gusto nang magwala at nasasabik ng muling lumaban, at ipinakitang si Brocky ay nasa level 1 lamang with a normal rank. Kaya nagulat ang isang demonyo nang nakita ang hyena at na-realize niyang ang taong ito pala ay ang nakatalo kay Brocky. Sinabi ng ating bida, ang laban nila ngayon ay pantay na. Siya, si Gray at si Brocky. Pinantayan lang niya ang bilang ng kalaban. Subalit napaluha nga itong si Vero kung bakit hindi siya binanggit ng Young Monarch. At dito'y sinabi ng ating bida habang naghahanda sa pagsalakay na wikang, subukan natin kung gaano nga ba kayo kalakas sa pakikipaglaban. Na makikitang naunang umatake si Soho direkta sa Giant Demon, habang si Brocky ay planong i-one-on-one ang youngest demon, at ang isang demonyo ay planong magsilbing support backup attack gamit ang kanyang electrical skills sa likod ng mga kasamahan niyang demonyo. Habang naglalaban ang dalawang grupo, ang gate na hinanda ng mga demonyo ay biglang naging pula at lumabas ang isang being mula sa red gate. Subalit ito ay napahinto nang nakita ang matinding sagupaan ng dalawang grupo, at mukhang kilala na natin ng demonyong lumabas. Ito nga ay walang iba from Demon Noble family ng Radiro clan, si Lady Isel. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!